Magnolia Hotshots ngayon ay posible raw na gumawa ng isang major trade kasama ang Meralco Balls at makukuha raw ng Magnolia ang 6'10 na si Brandon Bates at ang magiging kapalit nito ay si Russell Escoto plus itong si Rafi Verano at baka isama na rin daw si Paulo Taha, so tatlong magiging kapalit ni Bates. Sa panig ng Meralco, baka ibigay rin daw nila yung kanilang second round draft pick para dito sa tatlong nabanggit na players ng Magnolia. Napakalaking bagay kung itong si Brandon Bates makuha nitong hotshots. Dahil merong mga umiikot na reports na ito raw si James Laput ay ititrade na ng Magnolia. Kung sakaling makuha nga ng Magnolia itong si Brandon Bates, masasabi natin na halos confirmed na ito si James Laput ay ititrade dahil very unlikely na gamitin itong si Coach L.A. Tenorio na sabay itong si Laput at si Bates. At dahil nandiyan pa rin si Ian Sanggalang at Xavier Lucero, plus meron pa silang import. So most likely nga itong si James Laput ititrade na ng Magnolia. Ang initial balita nga ito rin si Laput ang ititrade para kay Brandon Bates pero mukhang hindi na ganyan, no? After makuha ng Magnolia si Brandon Bates, siguro ito si Laput baka i-trade sa ibang team kapalit ng isang first round draft pick. Isa lamang yan sa mga spekulasyon na lumalabas pero ang walang duda rito, ang laki na makocontribute ni Brandon Bates sa Magnolia kung sakasakali nga na ito'y malipat na dyan. Dahil itong si Brandon Bates, kilalang shot blocker yan. At talagang magiging maganda epekto niyan para dito sa hot shots. Kaya nga sa tingin ko, itong si Coach L.A. Tenorio, alam niya yung ginagawa niya dito sa pagkuha kay Brandon Bates. At sa panig naman ng Meralco, obviously, yung pag-acquire kay Taha, kay Verano at kay Alfaro, malay natin baka si Escoto masama rin. Magiging maganda rin yan dito sa kanilang rotation. Pero kung ikaw naman itong Magnolia, ang focus mo lang, makuha na ito si Brandon Bates para maging mas malakas iyong center position, yung iyong roster para makatulong na dito sa pagpapalakas ng Magnolia. Ang Terra Firma Jeep daw ngayon ay interesado dito kay Adrian Nocum ng Raynor Shine Elasto Painters at willing daw silang i-offer ang kanilang top player na si Jerica Hanmisi. Ngayon, nandito na yan kay Coach Yengyao kung tatanggapin ito. Pero mukhang dead seryoso raw itong si Coach Ronald Tubid na makuha si Nocum para dito sa Terra Firma at magpalakas ng kanilang roster. Gusto raw talaga ng Terra Firma na makapasok na sa playoffs at yung pagkuha dito kay Adrian Nocum ang nakikita nila na isang hakbang na kanilang po pwedeng gawin. Kaya nga sa ngayon, ito talaga makikita natin kung ano ang gagawing mabuti nitong si Coach Ronald Tubid at kung si Coach Yengyao papayag dyan. Leading scorer ngayon sa Philippine Cup, itong si Jerica Hanmisi. So, ang laking bagay niya sa Rain or Shine. Yun nga lang kasi, yung sistema ng Rain or Shine, no? Ang dami din ng players na ginagamit. So, hindi mabibigyan ng ganong karaming playing time at shot opportunities itong si Jerica Hanmisi. At ito si Adrian Nocum, nakita natin bagay na bagay dito sa role na binigay sa kanya ni Coach Yengyao. Kaya hindi natin matitiyak na papayag na talaga si Coach Yeng dito sa trade na to kahit sabihin pa natin na iyan ay fair. Ngayon, kung ikaw naman ang isang PBA insider o fan, no, malamang tatanong mo kung magtatagal ba yan si Adrian Nocum sa Terra Firma if ever mapunta nga siya dyan. Kasi alam naman natin yung baling ginagawa itong Terra Firma, yung magagaling na players tinitrade sa SMC. So kung si Adrian Nocum mapunta sa kanila, sasabihin ng iba eventually ititrade din yan dito sa San Miguel, Ginebra or Magnolia. Pero kung sakasakali nga na makuha ng Terra Firma si Nocum, tili man niya sa Terra Firma o lumipat sa SMC, walang kaduda-duda na malaking makocontribute nito sa lineup kahit saan mang team siya mapunta. Dahil sabi nga nila si Nocum ngayon nag-star player nitong Rain or Shine at sigurado na kahit saan mang team tumalipat if ever trade siya, makakatulong. So nandito na lang yan kay Coach Yengyao kung tatanggapin niya o gagawa siya ng isang hakbang.